Isang magandang araw, Soxer Jen, para sa bagong Pilipinas. Ito ang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Jen o ICONSOX. Sa ngalan ni PCO Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA, Region 12 at maging sa YouTube at Spotify. Mapapakinggan din po tayo dito sa lungsod ng Coronadal sa 1062 DXKI tuwing araw ng Miyerkules. Huwag na nating patagalin pa, makakasama po natin ngayon. By the way, we are live here on location sa DSWD Regional Office 12 dito sa Barangay Carpenter Hill sa lungsod ng Coronadal. Makakasama po natin si Ma'am Naifa Balindong, ang Regional Program Coordinator ng DSWD 12 sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ma'am, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Okay, good morning sir. Good morning sa inyong mga televiewers. At the same time, good morning to our Secretary Rex Gatchalian and of course our very own and supportive Regional Director Loreto V. Junior Cabaya, and sa aking mga kasamahan sa departamento ng DSWD, especially our staff from Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, pag-uusapan po natin ngayon updates sa 4Ps. Alam natin, trending parati ang 4Ps. Meron po kayong pinatutupad na first 1,000 days o yung F1KD program. Yeah, okay. Give our viewers po an overview, ma'am. Actually, this first 1,000 days or F1KD cash grant is an expanded na tulong financial sa ating mga beneficiaries ng Pantawid na nasa pregnant women at the same time, those may mga anak na hindi po lalampas from 0 to 2 years old. The layunin ng F1KD na ito is napakahalaga na gastusin sa kalusugan at nutrisyon sa loob ng unang 1,000 days ng mga tinuturing na critical na yugto ng buhay ng isang bata. Ma'am, bakit yung first 1,000 days? Kasi mahalaga ito kasi ito yung naglalayong mapabuti yung kalusugan, nutrisyon at pag-unlad ng mga bata sa kanilang unang 1,000 days na araw. The benepisyo nito mula sa programa natin sa 4Ps is makatulong na first is mabawasan ang antas ng nutrisyon. Malnutrisyon? Yes, sa mga bata. Second is mapabuti at mapaunlad ang kamalayan at kahandaan ng ating mga bata na paaralin sila so that's the preparation for them and mapahusay ang pangkalahatang kalusugan at kalagayan ng mga batang ito. Very important talaga yan na sa starting pa lang ng kanilang buhay ay talagang maalagaan na po sila ng mabuti. Yes, nutrition nila and it's educational awareness also sa ating mga beneficiary at the same time sa mga batang ito. Ma'am, paano yung pag-update ng profile ng mga 4Ps? For example, beneficiary siya ng 4Ps, from buntis siya ngayon, paano po yung process nun na mag-update po sila? Okay, so naman ang ating mga beneficiary, alam naman nila yung process nito. They will just kukuha lang po sila ng form BAS 5 mula sa ating mga city and municipal link at tiyakin na mapunan nila or mabigay nila yung mga information nitong buntis na nanay at the same time yung bata na nasa edad na 0 to 2 years old. So, meron din sir na online na updating gamit yung e-rehistro natin na portal. Okay. Maaari itong gamitin ng mga beneficiaries ng 4Ps sa buong bansa through that DSWD e-rehistro na isang self-service at digital platform upang ma-update itong profile ng family nung sa buntis at itong nasa 0 to 2 years old na may anak. Opo, mas maganda ma'am kasi online na ito. Yes. So hindi na nila kailangan pa marami pang form. So online,
tuturuan ba sila, ma'am? Yes po. Opo, may magga-guide sa kanila. Yes po, our municipal links will guide them. Pwede po silang dumulong sa opisina ng bawat munisipyo. May mga offices sa ating mga municipal links. They can ask help. At the same time, maganda din po yan kasi na-orient na din po kasi sila nito through our FDS. In-orient na din po ang mga beneficiary nito. So, it's easy. Madali po ito. Self-service talaga ito siya na platform. So, Opo. madali lang. Ma'am, ano yung mga kailangan para sa updating ng profile po nila? Okay, so the requirements, in updating the beneficiaries dun sa profile nila, first is dun sa mga buntis, they need to, submit, or pwedeng i-attach nila yung medical certificate ng galing sa health center. At the same time, the certificate mula sa rural health center. And para sa mga bata na edad na 0 to 2 is their birth certificate and certificate of live birth. Po, pwede po yun na. Yun ang mga attachment. Attachments Kasi nila. if hindi po kumpleto yun, maaari po hindi po ma-approve yung pag-update nila. Opo, ma'am, ito po ay cash grant. Yes Okay? po. So, ano yung mga kondisyon para makatanggap po sila ng cash grant dun sa first 1,000 days po? Okay, so the conditions para makatanggap itong mga beneficiary natin ng F1KD na grants is kinakailangan po masunod nila yung mga condition na tinakda po ng DOH para sa kumpletong hanay ng serbisyo ng nutrisyon at kalusugan para sa ina at sa mga anak. First po is, syempre, dadalhin, yung pagdalo sa pre- or postnatal Okay. check-up at mga nararapat na counseling dito sa mga pregnant, sa mga nanay natin through that breastfeeding. Tapos, meron ding family planning para doon sa panganganak din sa isang health facility. Hindi po pwede yung sa bahay lang silang manganganak. Yeah, Hindi po yan kasama. Opo, ano pa, ma'am? Then, Aside po dito, second ma'am. is pagdalo po ng regular check-up at pagpapabakuna doon sa mga bata na bagong panganak at pag-avail sa iba pang health at nutrition interventions at oral health services Yes. na angkop sa edad ng mga bata. Halimbawa, yung mga dietary, yung mga micronutrient supplementation na dapat ipagamitin ng mga bata. At meron ding deworming. Yan po, sir. Po. Ma'am, magkano naman yung matatanggap nila? Okay, magtatanggap na itong beneficiary ni grants they will receive is 350 para dun sa buntis, at the same time 350 para dun sa nasa 0 to 2 years old na bata. Kada buwan po ito makaka-receive sila. Po. Ma'am, in the previous months, nagkaroon po kayo ng parang registration ng mga activities sa mga provinces, ma'am. Kamusta naman po yung feedback or yung pagtanggap ng mga 4-piece members Okay dito naman sa programa? Yes po, okay naman po. Marami naman pong nag-register. At the same time, ang sa ngayon ginagawa namin kasi chine-check namin, may quality assurance kaming ginagawa, chine-check namin kung talagang na-register sila. At the same time, yung hindi pa nakaka-register, pwede pa po maka-register sila. Actually po, this coming period is makakatanggap na po yung na-register na ng mga buntis, at the same time yung may 0 to 2 years old na grants. Yan po. So patuloy pa rin ang Yes. ang registration. So Hinihikayat namin yeah, sila sige na po. magpa-update pa din, Yung mga hindi pa naka-update ng 0 to 2 years old na anak nila, at the same time yung mga buntis, they can, pa din, update, dumulog lang sa ating mga kasamahan na mga staff doon sa mga munisipyo na assigned sa kanila. Ma'am, may mga question kasi na 4-piece member na sila, tapos bibigyan pa sila ng ganito. Baka ma-encourage pa na mag-anak sila ng mag-anak. Paano No, po yung anong reaction ng DSWD dito? We're not encouraging Yeah. naman na magpabuntis. Ang pinaka-target kasi natin dito is ma-educate natin yung mga nanay na yung nutrition at awareness ng mga bata. That's why isa ito sa karagdagan na grants, but it will only last for about 36 months. Hindi naman siya So as much as possible, we discourage yung magpabuntis na magpabuntis. But ito ang ini-encourage namin yung educational awareness, ang nutrition ng mga bata para at least malusog sila pag
papasok na sila sa pag-aaral. Okay, thank Sige you very much. Yun po yung F1KD. Ngayon po, isa rin po sa mga topics na malapit na pong election, ma'am. Yes, yes, Opo. May programa po ang DSWD na hinihikayat po yung mga 4-piece members na magbantay, makialam at makilahok sa darating na halalan. Sige po, totoo po ba? First question, ma'am, is totoo bang bawal makisali at bumoto yung mga 4-piece sa darating na election? Kasi may mga lumulutang na ganitong issue po. Actually, hindi po totoo yun, ano? Every Filipino is, we have the right naman to, yung we have the Suffrage, right to oh. suffrage naman. At may karapatan tayong, ang pambansang pamunuan ng 4-piece is malugod na hinihikayat ang ating mga 4-piece beneficiaries, members, and households na yun nga magbantay, makialam at makilahok sa darating na eleksyon at halalan this 2025. And they have the right to vote at to choose kung sino po yung gusto nila iboto. Opo. Ano po yung ginagawa natin para matulungan yung mga benepisyaryo na maging matalinong botante, ma'am? Yes. Sa ngayon po, nagsasagawa ng advocacy campaign for this 2025 national and local election sa pamamagitan ng paglimbang ng isang module na nakaangkla is yung active citizenship na tinatanganan nito ng core message na yun yung sinabi natin kanina, sir, na magbantay, makialam at makilahok po sila. Nagkakaroon na din ngayon ng ating mga 4-piece na iba't ibang marketing strategies, gaya nung meron kaming 4-piece TV via Facebook, an Yes. official launching ng 4-piece from nag-start po ito sa ating NPMOS na national po. Okay. And then there is this voters education campaign entitled Ako ay Botanteng 4-piece. Nagkaroon na rin tayo ng short messaging service or SMS, SMS. blasting. At the same time, the family development session on voters education. Oh, Napakahalaga importante yan. itong family. Nag-start kami since ngayong April nitong voters education. Po, ma'am, sino yung nagli-lead nito on the ground, ma'am? Siyempre, ating mga kasamahan sa baba, ating mga staff, the municipal links and city links ang nag-o-orient po nito sa ating mga beneficiary. Per teacher cluster, dinimit po yan sila. Tapos, yun po, ino-orient po sila niya. Ma'am, to give our viewers an overview lang. Ano yung nangyayari during the family development session on voters education? Paano po yung nito, ma'am? Actually, ino-orient sila Okay. kung paano sila magboto. Okay. At the same time, may mga yung mga bawal din, ini-inform din sila niyan. Actually, yan po ang nangyayari. Tapos, we are informing them na yung pagboto is their right, Yeah. At the same time, it's their responsibility na bawat mamamayang Pilipino na start from 18 above, magsa-start na sila talaga. In partnership with COMELEC din ito, ma'am. Yes. Kasi may nakita akong photos. We're inviting also the COMELEC. May to nakita akong attend. photos na tinuturuan yung mga 4-piece members po. na Kung kung paano paano ipasok bumoto. yung Yes po, yes po, mga yes balota. Opo. Ma'am, bakit importante? Inuulit natin ito bakit importante na mga 4-piece natin ay makilahok sa national and local elections po? Okay, it's important na bumoto itong mga 4-piece beneficiaries natin. Because nakasalalay sa bawat Pilipino, bawat nakasalalay sa klase ng pamamahala sa ating community at ang ating bansa yung mga susunod na taon. Kaya mahalagang magsaliksik sila, kilatising mabuti, yung mga kandidato na nais nila o nating mamuno sa community. So dapat kilatisin niya kung sino talaga yung iboboto nila. Opo. Okay. Ma'am, bago po tayo mag-cut into our second part, Yes. update naman po, ma'am, sa 4-piece. Ano yung mga mangyayari sa mga bakanting slots doon sa mga gumraduate na po sa program or nag 7 years na? Ano po yung, Okay. paano yung lagay natin ng mga bagong beneficiary naman po? Kasi ito Okay. yung kadalasang tanong ng mga tao. Sige po. Yes. Actually, Di Pantawid Pamilyang Pilipino program is
kumbaga sa ano man ang forever sa 4 Yeah. years. Meron kaming strategy na pagka 7 years is meron na silang transitioning. Kumbaga they will graduate or they will exit from the program. So ang mangyayari nun, kunwari pag 200,000 sa Yeah. FO12 ang hawak na households natin, 200,000, tapos may mag-graduate na dyan, we have may waiting list na kami. Kumbaga may mga mahihirap na na-register na for gagawin lang yan is for approval na para ma-active beneficiary na itong weighted list List na ito natin. ng mga beneficiary para makapasok sila to complete na naman yung 200,000 household na hawak ng FO12. For your information, sir, Sige po. for this 2025, we have 17,545 na household beneficiaries na target na mapa-exit sa program. Meaning this 17,000 target natin na households is nasa level 3 na or nasa self-sufficiency na. Kumbaga sustainable na yung buhay nila, hindi na nila kailangan ng Orbis, so they are exiting the program. And target namin ngayon 2025 is mapa-exit na sila. For the second semester, magpupugay tagumpay na yan Pugay sila. tagumpay, Which is opo. palalaunan ng ating kasama mamaya regarding sa pugay tagumpay naman yun. Yung mag-graduate na sa program. Kung ano yung mga programa ng DSWD na nakahanda naman para dun Yes. sa mga gumraduate na sa 4-piece Yes na po, yes program. po. So yun po. Sige po. Maraming salamat po kay Ma'am Naifa Balindong, ang Regional Program Coordinator ng DSWD. Ma'am, message po ninyo before I let you go bago tayo pumunta sa second part ng ating program. Yun po, yung sa mga kasamahan natin, ng mga beneficiary, maging mapagmasid, for this coming election natin, makialam kayo, makilahok at magbantay for this 2025 halalan. And please, for the first 1,000 days cash grants, sa mga hindi pa po naka-register, please update your information po through our municipal list. Thank you very much and thank you din, sir. Sige po. Thank you very much, Ma'am Naifa Balindong, ang Regional Program Coordinator ng DSWD 12 for Peace. Magbabalik po ang programang Performing and Informing. The internet offers amazing opportunities, but also exposes children to sexual predators. However, hope still exists through Republic Act 11930. Republic Act 11930 protects children from online sexual abuse and exploitation and penalizes the production, distribution, possession, and access of child sexual abuse and exploitation materials. With the Republic Act 11930, internet intermediaries are now involved in ensuring the prevention, detection, and elimination of child sexual abuse and exploitation materials found online. Its implementing rules and regulations also authorizes the Anti-Money Laundering Council to freeze or confiscate properties related to OSAIC-related activities. Let's prioritize the online safety of our children by following this quick guide. Think twice, click smart, keep personal information private, be alert online, and talk to a trusted adult. Together, let's shape a safer digital world for our children. Tayo po ay nagbabalik sa programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of SOCSARGEN o ICONSOCS. Live po tayo ngayon dito sa DSWD Regional Office 12 upang pag-usapan ng kanilang mga latest programs at projects, partikular ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kanina po ay nakasama natin si Ma'am Naifa Balindong, ang Regional Program Coordinator ng DSWD 12 for Peace. Ngayon naman po, let us welcome Social Welfare Officer 3 ng 4 Peace ng DSWD 12 pa rin, Ma'am Yasmin Mantawil, para sa voter education rights during election. Mas lalalimin po natin ang ating usapan tungkol po dito. Ma'am, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood, especially sa mga 4-piece members na nanonood po ngayon. Magandang araw po sa lahat ng tagapanood at sa ating mga 4-piece beneficiaries.
Opo. Ma'am, diretso na po tayo. Ano yung mga ginagawang hakbang ng DSWD upang mahikayat po yung 4-piece members na gamitin ang kanilang karapatang bumoto? Kanina na medyo napasadahan na namin ni Ma'am Naifa. Ngayon po, in detail, pag-usapan po natin, ma'am. Sige po. Ang Department of Social Welfare and Development, particular ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ay kaisa ng sambayanan tungo sa maayos, malinis, mapayapang halalan ngayong May 2025. Kaya naman po, handog ng DSWD ang pagbibigay ng ilang impormasyon patungkol sa voters education. Kaya naman po, ngayong buwan ng Abril ay isa po sa mga topiko namin na ini-implement sa Family Development Session ay ang responsible and active citizenship. Ma'am, ano yung mga pwede? Kasi voters education ito. Ano yung mga pwede at hindi pwede na gawin ng mga 4-piece sa panahon ng halalan? Kasi very vulnerable sila na maabuso. 'Di ba, ma'am? Doon muna tayo sa ma'am, pwedeng gawin. Ano yung mga pwedeng gawin po? Ang mga pwedeng gawin sa panahon ng halalan ng ating mga 4-piece beneficiaries, una, maaari silang sumali bilang kandidato. Pangalawa, maaaring makilahok sa mga organisadong grupo para sa pangangampanya. Pangatlo, maaaring makilahok sa mga pagpupulong tulad ng Meeting de Avance upang makilala pa ang kandidato at ang kanilang plataforma. Pang-apat, maaari rin silang gumamit ng mga kasuotan, disenyo o materyales o bagay na may disenyo o panulat para sa pangangampanya sa halalan. Ma'am, dito po tayo sa maaring sumali bilang kandidato. Medyo interested ako dito. Yes. Meron ba tayo dito sa Region 12 na 4-piece member na kumakandidato? Yes po, base po sa record na nakuha po namin sa isa sa mga datos namin, ang Parent Leaders Profile, may mga parent leaders na rin po tayo Yeah. na naging barangay kagawad at barangay opisyales. Sige. Doon naman tayo, ma'am, sa hindi pwedeng gawin. Ito, dapat makinig yung ating mga 4-piece members. Ito, tandaan ninyo, ang mga hindi ninyo pwedeng gawin sa panahon ng halalan. Sige po. Okay po. Una po dito ay hindi maaaring gamitin ng programa para sa sariling pangangampanya. Okay. Pangalawa, Sige. hindi maaaring gamitin ang programa lalo na ang mga opisyal na pagpupulong tulad ng FDS, Yeah. 4-piece Parent Leaders Meeting upang makibahagi ang mga organisadong grupo para sa pangangampanya. Pangatlo, mahigit na pinagbabawal na takutin o sumbatan ng kapwa-beneficiaryo at ipilit ng sinusuportahang kandidato ay may kinalaman sa kanilang pakasali sa programa. Pang-apat, hindi maaaring gumamit ng mga materyales o identification ng programa tulad ng t-shirts T-shirts. at iba pa sa mga gawaing may kinalaman sa pag-endorso ng kandidato tuwing dadalo sa mga aktibidad ng DSWD at Pantawid Pamilyang Pilipino Program at sa mismong araw ng halalan. Ma'am, sino yung mga nagmo-monitor nito, ma'am? Sino po yung nagmo-monitor nito mga, kung may violation man, ma'am? Saan sila pwedeng dumulog? Maaari po silang dumulong sa COMELEC, Mm. COMELEC at maaari din po sa Departamento ng Pantawid Pamilyang Department of Social Welfare and Development and Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang matulungan silang mailabi, mai-refer sa kinauukulan. Ma'am, maaari ba siyang maging grounds for disqualification sa programa pag napatunayan talaga na nag-violate po sila? Maaring maging isa sa maging grounds na for disqualification in the program pag napatunayang sila ay lumabag dito. Kasi nga ang DSWD po at Pantay Pamilyang Pilipino Program ay sinusunod po yung non-partisan at pagiging political na talaga pong Yes. inimandato po ng secretary po, ng Office of the Secretary of the DSWD. Ma'am, kanina na-mention na po natin yung 3M para po sa kaalaman ng lahat. Ano po itong 3M ng 4-piece ngayong halalan 2025 po? Ang 3M ng 4-piece ay ito yung core messages ng voters education sa among the 4-piece beneficiaries. Una, ang magbantay. Yeah. Ang magbantay, nakasa dito bumoto ng tama. Bantayan ang ating karapatan at integridad bilang isang Pilipino. Bantayan ang proseso
ng halalan at ipagbigay alam ang anumang napansing hindi ka nais-nais o anomalya sa kinauukulan. Magmatsyag at magmonitor ng takbo ng mga mahalagang batas, programa at proyekto ng gobyerno. Opo. Pangalawang M ay makialam at magpaalam, maging aktibo sa pakikinig, panonood para makakuha ng tunay na impormasyon ng mga Yes. kandidato. Siguraduhin din tama yung napakinggang balita. Pangalawa, ipamahagi ang tamang impormasyon sa pamilya, kamag-anak, at sa komunidad, lalo na sa mga impormasyong kumpirmado. Kung sakaling may nakita na mataan na mga fake news, maaaring magbigay ng impormasyon para maibigay yung tamang impormasyon upang hindi na kumalat Kumalat yung yung mga maling hindi impormasyon. impormasyon. Oo. And pangatlo sa M ay makilahok at makibahagi sa pamamalakad o pamamahala ng gobyerno upang lalong mabantayan ito lalo na laban sa posibleng katiwalian at pagmamalabis. Pangalawa, makilahok sa eleksyon at bigyan proteksyon ang 4Ps laban sa mga taong nagbabalak gamitin ito para sa kanilang sariling interes. Yes, very vulnerable ang ating mga 4Ps members. So, ito po ang inyong mga karapatan. Ito ang inyong mga dapat gawin sa panahon ng eleksyon. Ma'am, balikan ko lang itong fake news. Yes, po. During the FDS, ma'am, tinuturuan ba sila na ito yung tamang impormasyon? Ito, Yes, ma'am. lumalabas ba yung ganitong mga issues, ma'am? Yes po, maaari pong lumabas ang mga ganyang issues. Isa po yan sa binibigyang linaw, diindi ng ating mga city municipalings sa nagkakandak ng family development session. Maliban pa doon ay may mga session din po kami na kinakandak sa 4Ps paano maging wais, no? Digital wais, magiging wais na netizen. So, binibigyan din sila ng leksyon paano malalaman yung mga batayan, gabay, kung paano malalaman ang isang impormasyon ay fake news at saan makukuha yung tamang impormasyon. Sa kasalukuyan, merong sinusulong ang Pantawid Pamilyang Pilipino program na 3TI, tamang tulong. No? So, with the right information, mabibigyan ng tamang tulong yung ating mga 4Ps beneficiaries. Opo, ma'am, na-mention po ni Ma'am Naifa kanina is about doon sa mga nag-graduate na. Yes po. O, ano po yung mga programa na meron daw 17,000 plus na mag-graduate na sa 4Ps program? Ano yung tulong na ibibigay ng DSWD sa kanila na hindi na sila part ng program ng 4Ps? Ano pa yung ibang programa na maaari nilang ma-avail? Ang maaari nilang ma-avail kapag hindi na sila parte ng programa ng 4Ps, kasi itong mga 4Ps beneficiaries about to graduate will Yes. be endorsed. No, part ng kanilang sustainable development ay will be magkakaroon ng meron silang sustainable plan. This will be endorsed to the local government unit. And the local government unit will take charge, no, which is part din naman ng kanilang regular activities ang pagbibigay tulong sa kanilang mga constituents at masiguro na mapanatili pa yung kanilang magandang antas ng buhay at mapa-improve pa ito. Ma'am, baka yung iba ayaw nila gumraduate sa 4Ps program kasi wala na sila makukuha after ilang years. So, paano yung, pwede ba sila bigyan ng livelihood program? Ano po yung iba? Maaaring po makakuha sila ng livelihood program sa Sustainable Livelihood Program under the DSWD. However, meron po tayong sistema ng pag-target ng beneficiaries ng SLP. However, primary pa rin ito ang 4Ps beneficiaries. Sige, ma'am, before we end, meron tayong fast break question. So, sagot lang po dito, ma'am, ay oo o hindi. Yes, Sige ma'am. po. Umpisa natin. Question number 1. Required bang maging registered voter para ikaw ay makasali sa 4Ps? Hindi required. Okay. Kasama ba sa FDS ang pagtuturo ng 3Ms? Yes. Okay. Importante ba na makilahok ang ating ka-4Ps sa darating na eleksyon? Oo. Totoo bang kasama sa conditions ng 4Ps ay ang pagboto? Hindi. Okay. Totoo bang nakakakuha ng allowance ang mga, or totoo bang makakakuha ng allowance ang mga 4Ps sa mismong araw ng eleksyon? Hindi. Dapat bang pahalagahan ng ating ka-4Ps ang kanilang boto? Oo. Dapat bang bumoto muna ang 4Ps bago nila makuha ang kanilang cash grant? Hindi. Totoo bang isa sa mga itinuturo sa ating mga ka-4Ps ang maging isang aktibo at epektibong mamamayan? Oo. Maaari pa rin bang makuha ng mga ka-4Ps ang kanilang payout kahit sila ay hindi registered voter? Yes. Totoo bang hindi pwedeng bumoto ang ating mga 4Ps members? Hindi. Okay, so that ends our fast break
question and answer portion. So, maraming salamat po Yes, sa ating guest, si Yasmin. Ma'am Yasmin Mantawil, ang Social Welfare Officer 3 ng 4Ps. Ma'am, baka meron pa po kayong additional announcements para sa ating mga 4Ps members at doon sa mga magiging 4Ps members naman, yung mga may graduate na at meron kayong mga ipapasok doon na mga naka-line up na, ano po ang inyong mensahe sa kanila? Doon po tayo sa Mensahe ko sa mga 4Ps beneficiaries na patuloy na maging aktibong membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, tulad na lamang ng pagdalo sa regular session ng Family Development Session, paggamit ng tama ng cash grants para sa health education ng pamilya, at pagsiguro na makadalo sa Family Development Session. And of course, sa mga future 4Ps future na magiging membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, and sana ay maging kabahagi po kayo ng gobyerno, ng DSWD, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at ng local government units at ng mga implementing partners na kung ano man ang isinusulong, base sa guidelines, mga batayan na ibinaba, ay tayo ay mag-cooperate, mag-participate dahil lahat ng mekanismo na ito, implementation na ito, plano na ito, programa na ito ay para din sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayang Pilipino. Okay, thank you very much sa ating guest mula po sa Department of Social Welfare and Development, Region 12. Tandaan, sa ating mga 4Ps members, magbantay, makialam at magpaalam at makilahok sa ngayong darating na halalan. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan. Maraming salamat din sa ating DSWD 12 Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya sa pag-host sa ating programa ngayong linggo. Ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang Performing and Informing. Salamat.